Excuse me. Maayong gabi sa tanan. May gabi Gabi. Kana. Gabi No, karong gabi na, no, we will continue ang atong teaching ni atong Domingo, but I will share tonight with you the title of our teaching is Discerning the Will of God Through Prayer. Ang pag-ilan nato sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. No, this is very important kanatong tanan to discern God's will sa atong kinabuhi tungod kay last Sunday ang atong ebanghelyo naghisgot kini nga kinahanglan nga magbantay o mag-ampo kita. Okay? We do not pray to change the mind of God, but we pray in order to align ourselves in the will of God. Nag-ampo ta, dili tungod aron atong usbon ang pangunahuna sa Ginoo, kundi nag-ampo ta aron nga ma-align or masubay nato ang atong kaugalingon sa kabubuton sa Dios. Amen? Mauna nga kinahanglan nga aron nga makasubay ta sa kabubuton sa Ginoo. That's why kinahanglan nga atong subayon or atong pangitaon o gibaw-an unsa di ay ning gitawag nato nga kabubuton sa Ginoo. Kay perti man nato nang madungog sa simbahan nga kinahanglan nga magsunod o maglakaw ta sa kabubuton sa Ginoo, pero daghan ang atong pangutana nga unsa man di ay nang kabubuton sa Ginoo, no? Mutana ta sa atong kaugalingon, Lord, unsa man ang imong kabubuton para sa akong kinabuhi? What is your will for me? Unsaon nato pagkahibalo nga kabubuton sa Ginoo ang usa ka butang, panghitabo, tao, ug uban pa, no? Mangutana ta, Lord, saan ako pagkabalo nga mao ni akong kurso nga kuhaon, kung estudyante ka, Lord, saan ako pagkahibalo nga mao ni nga trabaho imong gihatag sa ako? Saan mo pagkabalo, Lord, nga mao ni nga tao akong mapakaslan ako, ug uban pa. Una, if you have your ball pens and notes with you, or you can do with your phone as long as notes lang. Una, the will of God is anything that is good for us. Okay? The first character, no, ang unang timailhan nga kini nga butang, kini nga tao, kini nga panghitabo, kabubuton ni sa Ginoo para sa ato is it is good for us. Okay? Makaayo sa ato. In Romans chapter 12, verse 2, no, nag-ingon, ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao niining kalibutan, tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, kung unsa ang maayo, hingpit ug ang makapahimuot kaniya. Okay? So, mga igsoon, again, anything that is good para sa ato, that is the will of God. Okay? Nganuman, tungod kay, una sa tanan, maayo ang Diyos. Amen? So, kung maayo ang Ginoo di ay, anything that comes from Him is also good. Agree? Di ba? Kay maayo man siya. Okay? It's, mura nagkuan ba? Mura nag ka ng bunga ba? Okay? Kung maayo ang prutas, kung healthy ang bunga, meaning, lami siya. Lami siya kaunon. No? Attractive siya. Okay? But, mahibalaan nimo nga, wala siya lami,
Tungod kay dili siya attractive, and at the same time, pagkaon nimo daot ang sulod. Kung dili gani na makaayo sa imuha, klaro na nga dili na iya sa Ginoo. Okay? Sometimes we confuse ourselves, no? Will gini kabubuton ginis Ginoo kay na-enjoy man ko. Ha? Di ba? Mga igsoon, magbantay ta. Because Satan can make or can produce ang gitawag nato nga piki or counterfeit. Sama sa kwarta ba? Ang official nga kwarta sa Pilipinas is produced by the Bangko Sentral. Anything or anybody nga naghimo og kwarta gawas sa Bangko Sentral are fake. Okay? So, if anything nga dili gikan sa Ginoo pero niabot sa imong kinabuhi nga murag maayo sa imong buhaton, you have to double check. Check gid nimo. That's why the protocol sa Bangko Sentral is this. Dili nila tudloan ang ilang mga empleyado kung unsay timailhan sa kuan tinuod og piki nga kwarta. Kung dili tudloan nila unsaon pagtan-aw sa piki nga kwarta. So kabantay mo mga tao karon ana na tan-aw, especially in the bank. Ngano man because they are trained like that. Dili nila pangitaon nga ang original mao gid ni. Ang ilang nasa ilang mind ang piki ang pangitaon. Tan-aw nila ang signs. Sa atong kinabuhi pod, okay? Dili tanan nga mag-enjoy ka will sa Ginoo. Dili tanan nga nalipay ka kabubuton sa Ginoo. Question, tan-awa ang unahan. Is it good for you? Makaayo ba gid na sa imo? Okay? Parerago na moingon ka nga, Father, will gid sa Ginoo nga magmariwana ko. Kaya nag-enjoy man gid ko pag-ayo, nalipay ko. Question, makaayo ba na sa imuha in the long run? Number 1, no. Ikaduha, bawal na. Father, will gid sa Ginoo nga dili na ko mainom og tubig. Coke na lang gyud. Ako himuong tubig. Question, is that God's will for you? Makaayo ba na sa imo? No, it's not. Okay? Timani, ang tibuok binuhat sa Ginoo niini nga kalibutan, ang klaro nga example nga iyan ning kabubuton. Tanan nga ato makita diri sa kalibutan. This is a very clear sign nga part gid ni siya sa plano sa Ginoo. Ano man, tungod kay ang Ginoo mismo nagsulti nga kining tanan maayo. Okay? Turn with me to Genesis chapter 1, verse 31. Okay? Genesis chapter 1, verse 31. Nakita sa Dios nga maayo gayod ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kaayo siya. Okay? Milabay na usab ang kagabion og miabot ang kabuntagon og kadto mao ang ikaunom nga adlaw. After God created everything, ningon siya, and He saw that everything was so good. Og nalipay siya. So, aside di ay nga maayo, malipay ang Ginoo. Okay? That's one thing nga kinahanglan natong bantayan nga i-consider nato nga kining butanga, no? Kining butanga, kining tawhana, kining nga panghitabo unsa pa nga senaryo, will ni sa Ginoo. Kay ngano man, dili kita ang malipay. Una sa tanan, ang Ginoo mao ang malipay. Og makita na nga makaayo na sa ato. Ikaduha nga timailhan nga kabubuton ni sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo mao ang bisan unsa nga makabalaan kanato. Anything that brings us closer to God and sanctifies us, that is God's will. Ha? Turn with me to 1 Thessalonians chapter 4. Unang Tesalonica chapter 4 verse
3a. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios, ang inyong pagkabalaan. For this is the will of God, your sanctification. Okay? Mao ni ang kabubuton sa Ginoo nato. Anything that brings us closer to God, bisan unsa, bisan kinsa nga magpaduol sa ato sa Ginoo. Dili lang igo magpaduol sa Ginoo. Kay again, ang yawa pwede na niyang himuon. Okay? Pero ang dili mahimo sa yawa is to sanctify us, meaning mahimo tang balaan. Okay? Unsay pasabot nga mabalaan ta? Mao ba na kanang di na ta makasala? No? Mao ba nang dili na kita masipyat? When we say nga mabalaan ta or that we will be sanctified, kanang mahalad ang atong tibuok kaugalingon para og iya lamang sa Ginoo. Okay? Murag naigatingog nga cellphone ba na? No? kanang mahalad nato ang atong tibuok kaugalingon para og iya lamang sa Ginoo, so that we will grow in holiness just like Him. Ihalad nato ang atong kaugalingon para og iya lamang sa Ginoo aron nga mutubo ta diha sa pagkabalaan. Turn with me to 1 Peter chapter 1. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo, busa angay usab nga magpakabalaan kamo sa tanan ninyong buhaton. For the Lord who has called you, okay, is holy. That's why be holy in all your behavior. Okay? Kinsa man nagtawag nato? Kinsa man? Ang Dios. Tungod kay balaan ang Diyos, that's why we are expected to have a holy behavior. Dapat balaan pod, okay, ang tanan natong buhaton. Kay nag-ingon ang Diyos sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Be holy for I am holy. Maunay sugo sa Ginoo natong tanan. Okay? Unsa may relationship ani sa being holy unya sa kabubuton sa Ginoo? Mga kaigsuonan, when we are in the will of God, dili lang igo nga nasuod tas Ginoo, dili lang igo nga nakaila tag Ginoo, dili lang igo nga magsimba na ta kada Domingo, na atay ministry, mauna na. Dili. Kining gitawag nato nga to live a holy life. Dili kinabuhi nga dili na ta masipyat, kundi what does it mean? To live a holy life or to have a holy behavior or to grow in holiness is to remain and keep His commandments. Kanang magpabilin og mutuman ta sa iyang mga sugo. Mao nang pasabot nga be holy. Okay? Magunsa man ang suod kay kas Ginoo. Kada adlaw ka magampo. Quiet time. Tambong misa. Unya, kusog kay ka muhukom sa imong isig kataw. Di ka kabalo mo pasaylo. Ha? Di ka kahibalo mahigugma sa imong isig kataw. Magunsa man na ang imong pagkasuod. Okay? Holiness is not an obligation. Okay? But holiness is a must. Okay? Gikinahanglan, kining gitawag nato nga mahimo tang balaan. Okay?
Father, kanang lugar kato lugar kanang mga saints in heaven, kanang mga santos nga nasa langit. Perfect ba sila? No, they were not perfect. The reason why they became a saint, they were considered as holy people tungod kay until the very end of their life, ilang gipili ang Ginoo og nagpabilin sila diha sa Ginoo. That's what it means to be sanctified. No? Kanang mutubo ka diha sa Ginoo ug sa iyang pagkabalaan. Ug nga ikatulo nga character nga makaingon ka nga will ginis Ginoo gid ni. No? Ang kabubuton sa Ginoo mao ang bisan unsa nga makapahimuot kaniya. Anything that pleases God, that is God's will. Okay? Kung atong tinguhaon ang kalipay sa Ginoo, then nagpasabot ka na nga naata sa iyang kabubuton. Amen? Kung tinuod gid nga naglakaw ka sa kabubuton sa Ginoo, dili mauna ang imong kaugalingon nga kalipay. Dili mauna ang imong kaugalingon nga katagbawan. Og labaw sa tanan, it will not be you. Dili na siya mahitungod kanimo. It will always be about Jesus. Amen? Kung tinuod nga naglakaw kas kabubuton sa Ginoo, turn with me to 1 John chapter 3 verse 22. Unang Juan kapitulo 3 versikulo 22. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. In English, basahan ako sa English. And whatever we ask, bisan unsa atong pangayoon, we receive from Him. Dili tungod sa ato, but because we keep His commandments, nagtuman ta sa iyang sugo, pero dili nakutob lang diha. Og, napa, and do the things that are pleasing in His sight. Atong gihimo ang mga butang nga makapahimuot kaniya. Okay? Sa ang gingon ganina, no nga simba lagi ka. So gituman nimong sugos Ginoo nga simba, maghigugma sa imong isig kataw, magpasaylo. Okay? Na fulfill. Keep the commandments. But kining ikaduha may lisod. Do you do the things nga makapahimuot sa Ginoo? Okay? Anything, okay, again, that pleases God, that is God's will. Mao na nga, the best way to please God, mao niya pamaagi aron nga atong mapahimutan ang Ginoo. The best way to please God is, number 1, to have faith. Okay, Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Okay? Ug ang ikaduha, keep His commandments. Have faith, pagbaton og pagtuo sa Ginoo, and keep God's commandments. Those are the things nga makapahimuot sa Ginoo. Okay? So, how do we relate kining gitawag nato nga God's will sa gitawag nato nga prayer? Kay mao man na atong topic atong Domingo. That is why prayer, okay, parihas nga makaayo, makabalaan nato, ug labaw sa tanan, makapahimuot sa Ginoo. Tinuod dili? Tinuod. Ang pag-ampo, makaayo sa ato. Diba? The number 1 character, the will of God is makaayo sa ato. Ikaduha, it will bring us closer to God and will sanctify us. Makabalaan nato by immersing in prayer. Kung magsigi tag-ampo, no? Aside nga masuod ta sa Ginoo, okay? We grow in holiness. Ug ikatulo, mahimuot ang Ginoo sa tao nga nag-ampo. Okay? Mao nga
kinahanglan hibaluan nato ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Dagan kitag pangutana, Lord, unsa gyud ang imong kabubuton di ay sa ako? Ha? Pero wala ka mag-ampo. Lisod kaayo nimo na matubag nga pangutana. Unless you start to pray, okay? God will not give you the answer. Hangtod nga di gid ka mag-ampo. Okay? Dili jud na tubagon sa Ginoo ang imong pangutana nga, Lord, unsa man gyud ang imong kapuputon? Kinsa man gyud, Lord, mao ba gid ni nga tawo nga akong madayunan? Or ako may madayunan hinuon? Ako may madayunan, Lord. Lord, kani nga kurso mo ba gid ni para sa ako? Kini nga trabaho mo ba gid ni? Okay? Again, unless you start to pray, God will not give you the answer. Okay? Kay pinaagi sa pag-ampo nato sa Ginoo, dali nato ma-recognize ang iyang tingog. Because when we start to pray, sa diha musugod tag-ampo, the voice of God becomes clear to us. Okay? Even in the midst of the noise in this world, bisan pa man sa kasaba niini nga kalibutan, ngano man tungod kay we are His sheep, tungod kay iya tang mga karnero. Turn with me to John chapter 10 verse 27. Juan kapitulo 10 27. Ang akong mga karnero maminaw kanako, nakaila ako kanila og nagsunod sila kanako. My sheep hears and knows my voice. Si Ginoong Jesucristo nagsulti ana, or my sheep listens to my voice. Question, karnero ba ta sa Ginoo? Or kanding ta? Ha? Kanding ta? Unsa ni kalainan sa kanding o sa karnero? Ang karnero or ang sheep, dali kayo nimo nang pasundon. Ang kanding, mag-struggle ka ana. Di ba? Nabay account sa Bible, sa Biblia or sa Gospels nga on the last days daw, inigbalik sa Ginoo, ilahi niya ang mga karnero gikan sa mga kanding. Ang mga karnero motoy iyang mga tinun-an. Katong mga kanding, okay, dili kanding tungod kay digkaligo, kandingon may tawag ana, no? Kanong mga kanding mao ning mga tawo nga gahi kaayo, di maminaw sa Ginoo. Maotong dito mapaingon sa impyerno. Pero sa di pa sila mapaingon sa impyerno, paingon sila dito sa palapay. Sa Father Asol. Kilawon mo sila, imuong kalderita. Kay gahi kag ulo, ha? No, latan mo dito. Okay? Mao na kita, kung muingon ta nga, part man ko sa flock ni Jesus Christ, kay siya man ang akong good shepherd, siya man ang akong maayong magbalantay. Di ba? Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Kinsa may musulti ana, ang iyang mga karnero. Kita. Di ba? Okay? That is, mao na nga, kung iya daytang mga karnero, kahibalugid ta sa tingog sa atong magbalantay. We know the voice of our shepherd. Bisan pag unsa kasaba ang kalibutan. Okay? Pero the only way to hear God is when you pray. Okay? Mo ni challenge natong mga Kristohanon because wala na tay panahon sa pag-ampo sa Ginoo. Napa ba tay panahon para mag-ampo sa Ginoo? Siguro, ang pipila. No? Pero, ang realidad karon nga panahon, gamay na lang ang gaampo.
sa 24 ka oras sa isa ka adlaw, ato nang gipuno sa atong pagkabisi. Gipuno nato sa uban nga mga butang. Wala na tay panahon para sa Ginoo nga maminaw ta sa atong magbalantay nato kung unsay iyang gisulti. Okay? That's why nahimo na tang usahay mga kanding. Mga gaya na tag-ulo. Di na tagpaka-recognize nga, oy, Ginoo naman na ito nakigsulti. Nga naman, kay wala naman tay gitawag nato nga pakig hinabi, pakig istorya. Okay? Kabalo ba mo nga in Israel, one of their ways to take care of the sheep is ila ng istoryahon. Istoryahon na sa mga shepherds sa Israel. Even hangtod karon. Istoryahon ginato ng iro, di ba? Oh, cute ko kayo, cute kayo, akong bibi, di ba? Nga naman, tungod kay it develops a very special relationship between the animal and the owner. Pero di man ta mga animal. Okay? Mga binuhat, mga pinalangga man kitas Ginoo. Imagine, anak gud ang pagtan-aw sa Ginoo sa atong tanan. Anak. Naabaday anak nga dili makikistorya sa iyang ginikanan. Ha? Unsa kay bation sa ginikanan kung dili siya tinggan sa iyang anak? Malain gyud, masakitan. Imagine, unsa kay bation sa Ginoo kung dili ta makikistorya niya? Nasabta na to? Di ba? Huna-huna Dagan kay kag pangutana sa Ginoo. Pero not even once, wa gid ka nakagahin og oras mangutana sa Ginoo. Lord, what is your will for me? Para gini sa ako, Lord. Okay? That's why nga kinahanglan nga sugod karon, we have to start praying and asking God aron nga masayod gyud ta kung unsa ang iyang kabubuton para kanato. Amen? Start praying and ask God. Pangutana sa Ginoo, ayaw kaulaw nga na maulaw man ta mangutana sa Ginoo. Di gani ka maulaw mangutana sa imong tapad unsay answer. Diba? Pabaga dagway ba? Para lang gid mo pasar. How much more ang atong kaluwasan maoy nakasalalay hinuon? Di ta mangutanas Ginoo. That's why, mga igsoon, we make most of the time the wrong decisions in life tungod kay wa ta magkonsulta sa Ginoo. Parehas na sa masakiton nga tao kay nagbuot-buot man or sa ang proper nga term ana is nag-self-medication man, walay konsulta, walay advice gikan sa professional nga doktor, ang ending nadaot na hinuon og samot. Diba? That's why I said last Sunday nga ang tao nga dili mainampuon duol hinuon sa disgrasya. Apan ang tao nga mainampuon duol sa grasya sa Ginoo. And take note of this. Masakiton na biya tadaan. That's why naata sa simbahan kay masakiton ang atong kalag. Ngano man nga magbuot-buot pata og tambal sa atong kaugalingon. Ngano man nga magbuot-buot patag desisyon. Mga igsoon, ang Ginoo dili ni usa ka emergency hotline. Di pares Amerika ba? Una ay sunog, na ay kawat, unsa pa na diha, na ay giatake sa kasing-kasing. Unsa imong buhaton? Tawag sa 911. Og pila ka minuto, abot dayon na. Ing ana ka paspas. Pero dili ing ana ang atong pagtan-aw sa Ginoo nga panahon lang sa mga
emergency nga sitwasyon sa atong kinabuhi, aya ta manawag niya. God desires to commune with us. Ang Ginoo kanunay nga nagtinguha nga makig-istorya nato. Take note, James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Paduol sa Ginoo og magpaduol siya kanimo. Okay? Sometimes ang ato magong imagination sa Ginoo kay usa ka Ginoo nga despite sa bisan unsa natong gihimo, nagukod-gukod nato. Unsay pagtan-aw nimo sa Ginoo nakigdulag kanang dakop-dakopan? Siya ang abal? Dili mga igsuon. Very clear kaayo ang giingon ni St. James. Draw near to God and God will draw near to you. Paduol sa Ginoo o mopaduol ang Ginoo sa imo. That's it. Okay? The story of the prodigal son, dili nato kinahanglan i-misinterpret. Anong tingala mo nganong ang amahan wa pa kaabot ang iyang anak gidagan na niya. That was because gipakita na sa ato nga ing ana ang klase sa grasya o gugma sa Ginoo, especially sa mga tao nga nahilayo kaniya. But dili man sad siguro ta nangawala nga mga tao, no? Or kung niagi manggaling ta nakabalik na sad siguro ta. Pero sa ato nga nagpadayon nga nagpaduol sa Ginoo, mao ni ang good news. Ang Ginoo duol sa ato. Amen? That's why He is called Emmanuel, or it translates God with us. Ang Dios uban ka nato. Mo nang saad sa Ginoo nga dili mo nako biyaan ug pasagdan. I will never leave you nor forsake you. Ingon pag siya sa Matthew 20:28, I will be with you until the end of time. Grabe nga saad sa Ginoo. Di kita biyaan sa Ginoo. Oy. So kung nagduha-duha ka nga ni biyaan nga sa Ginoo, wala ni biya ang Ginoo sa imo. Amen? Wala. Mo nang kinanglan ininyong i-share na nga mensahe sa uban nga wala biya ang Ginoo sa ila. Sama nga ang Dios wala ni biya sa inyo. Mo na akong challenge sa inyo. Get out of your comfort. Gawas diha sa imong naandan nimo. Okay? Get out from your comfort zone. Hawa diha sa naandan nimo. Dire ako kay safe ko dire. No? Dire ako. Kay kontento na ko dire. Get out. I-rebuke ta ka. Get out. Hawa diha. Og sulod sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Get out of your comfort and get in the will of God. Okay? Because the safest and secured place is not on this earth. Tungod kay ang pinakaluwas o pinaka-secure nga lugar, dili nato makita dire sa kalibutan, but in God's will. Naalamang diha sa kabubuton sa Ginoo. Because there is peace that surpasses all understanding. Tungod kay adunay kalinaw nga dili matugkad sa tao diha sa kabubuton sa Ginoo. Kung naglakaw ka sa kabubuton sa Ginoo, walay butang, walay sitwasyon, walay pagsulay, walay bisan unsa og bisan kinsa nga mobati kag hadlok ko dili ko dani. Kay ngano man, kay naa man ka sa kabubuton sa Ginoo, nagsubay man ka. Okay? Share lang nako. Every time I feel fear, every time nga mobati ko nga mahadlok ko, or every time nga gusto nga himuon or isulti, pero maunhan ko sa akong kahadlok, I always confess Psalms 34 verse 4. Sugid jud ko ana. I sought the Lord and He heard me and He delivered me from all my fears. Og napaisa, Psalms 56 verse 3. Whenever I am afraid,
I trust in you. Kung nagsubay ka sa kabubuton sa Ginoo, okay? Wa kay kahadlukan. Di ka maratol nga, hala, unsa na may kaugmaon ako. No, di ka mahadlok para sa imong kaugalingon. Dili ka mahadlok sa mga butang nga moabot, pagsulay man na, no? Kalisdanan man na, problema man, di ka mahadlok. Ngano man, kay naagod ka naglakaw sa pinakaluwas nga dapit nga mao ang kabubuton sa Ginoo. If God is for you, who can be against you? Kung ang Dios uban kanimo, kinsa may makigbatok kanimo. Amen? Mauna, mga igsuon, in order to do that, atong lig-onon ang atong prayer life. Amen? Ignay mong tapad, lig-una imong prayer life. Lig-una inyong prayer life, pag-ampo mo. Ha? Very sensitive og emotional kani sa ako nga topic, no, kaning gitawag nga will of God. Kay to be honest, no, 3 or 4 na siguro ka oras ganina sige ko gunahon sana ko itudlo munyang midweek. Wa di mo sulod sa kung una sa akong kasing-kasing sa 4 ka oras. I said, saan man ako ni? Na, sige ko pray ko, Lord, speak to me, speak. Wala jud. Sao man ni? Napaginiingon ako ganina, wala lugar midweek unya, Father. Wala lugar midweek. Iko dili oy, taka. I'll pray. And then, siguro after 4 hours plus 1 pagidi ay. Ano ba? Kinahanglan lang di ay og kanang lawom nga pagpaminaw sa Ginoo. Lord, speak. Sumoto ni balik ko sa Gospel last Sunday og nakita nako ang word nga pag-ampo. Dayon naabrihan ako ang Romans chapter 12 verse 2 no nga renew your mind to know the will of God. I said, okay. Pero wa na. Alas 4 kape na to. Hapit na alas 6. Na-figure out na ako, okay, sige Lord, money. Daw, bigay ang pagbalay man. Ibalay pa ba niya? Alang-alang, mag-impromptu ta din eh. Di man. Ibalay pa man na nato. No? Sa laktod nga pagka-istorya, mga igsoon, nahuman ko alas 5:15. Nagsugod pa ko alas 11 buntag, ha? But I said, okay. And why is this very kanang duol kay sa akong kasing-kasing no nga topic? Not because of that one, but tungod kay for the longest time nadungog nako pag-utro ang Ginoo speaking to me. And it was very clear. And I conclude nga we can only hear God when we are in our deepest prayers, in our deepest silence. Madungog din nato ang Ginoo kung naata sa atong lahom nga pagpamati o pag-ampo. Kanang i-allow nato ang Ginoo nga mo istorya gid siya ba? Dili nato siya i-distract. No? That's why mga kaigsuonan, kinsa ninyo diri ang naay mga pangutana sa inyong kinabuhi? Naman, raise your hands. May mga pangutana sa Ginoo? Raise your hands. Kinsa na yung mga pangutana sa Ginoo? You might have questions sa Ginoo, no? Bisag unsa? No, Lord, unsa ka ni Lord? My advice to you is immerse yourself in prayer. Ituna ang inyong kaugalingon. Sama sa kabaw ba na magtuna? Ituna inyong kaugalingon in prayer. Then you will find the answers. Because God said in His Word, call unto me,
and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you have not seen before. Pakiton ko kamo og mga katingalahan nga mga butang nga wa pa ninyo makita or masinati sukad. And the only way is to pray, As a family, you practice, family prayer. You dive in prayer as a family. Tao kay tabang. Kana mag-ampo bitaw, isip usa ka pamilya, If you have your families with you, you pray as a family. Okay man mag-ampo individual. Pero lahi pod ang gahom sa kana mag-ampo tang hiniusa bitaw. Sama sa atong ginahimo dire, kana gitawag nato nga corporate prayer. Kana mo ampo tatanan ba niya mutubag din tag Ginoo dungga nga mo pagampo. Lahi pod ang gahom ana. Very powerful po na kayo because there is power in unity. Adunay gahom sa paghiusa. So sa inyong mga balay, you pray, Father, di man na mo na mahimo, Father, kaya di man uban na ako mamagpapa, makigampo. Kung kisalay mo, uban mo. You pray. You practice it. Di ba? Timan ningon si Ginoong Jesucristo, for my house shall be a house of prayer. Unsa man ang balay sa Ginoo? Wala. Wala nakabalo. Ha? Ang simbahan. The church is the house of God. So, question. Every time when you come to church, do you desire to pray? Ha? Every time nga muani mo sa simbahan, agkadasig ba mo nga muampo? Or agkatapulan na hinuon mo samot nga magampo. Kay kung nagsimba ka dire, wala ka na dasig sa pagampo, something is wrong. May problema. Because every time when we come to church, dapat ang atong kasing-kasing magdilaab nga magampo. Amen? Mo bitaw mga ministers, every Saturday, we have our prayer. Nganong dili man ta magampo? Gadilaab man ka. Nganong pipila ra man? Kagamay sa kalayo. Ha? Kay kung dili ta agkadasig nga magampo dinhi sulod sa simbahan, giun sa nato pagkadasig nga nagampo ta sa atong balay. Nasabtan niyo? Ngano man? Kay ang pamilya is the small church. Ang pamilya, ang panimalay, mao ang gamay nga simbahan. So in short, your house also should be a house of prayer. Amen? Ang atong mga tagsa-tagsa ka panimalay should also be a house of prayer. Maunang mga igsoon, labi na sa mga naay pamilya, mga ginikanan, kabantay mo nganong agkaguliya atong panimalay? Ha? Nganong dagag problema ang atong balay? Nganong naproblemahan ta sa atong mga igsoon, ginikanan, parente, ngano man? Kuwang ta sa pagampo sa atong kaugalingon nga panimalay. Amen? Kulang ta. Mo na karon nga panahon sa Advent, taliwalaan ang tanan. Tanawan ninyo ang kandila sa hope, paglaom. Sulti ko sa kung wali ginabuntag, dili lang na simbolo nga kandila lang. Dili. Buhi gid na nga paglaom. Si Kristo gid na nag-remind nato. Mo nang gidagkutan, aron nga kitang tanan makakita ta nga ang atong paglaom nga naa sa Ginoo buhi. Nagsiga, nagdilaab. Amen? That's why St. Paul said in Romans chapter 5, verse 5, for this hope will never fail us. Dili ta pakyason ni ining paglaoma. Mao na mga igsuonan. You spend time as a family, og labaw sa tanan, sa inyong kaugalingon pod. Wherever you go, bisan asa ka mapaingon, you pray. Whether naa ka sa eskwelahan,
Whether naka sa CR, whether nagsakay ka og rila, sakyanan, motor, no? Whether nagluto ka, nanglaba ka, you pray. Anong limitahan man nato ang prayer? Why do we limit prayer nga kinahanglan dapat naka-plaster gid og lingkod, unya naka-ana jud, nakapiyong jud ang mata, nya way buka-buka. Ano man? Ha? Mas gipalabi pa nato ang ritual. No? Mas gipalabi pa nato, gitagaan natong dako nga importansya ang ritual. Pero ang tumong mismo sa ritual, wala to tagay importansya. Kay tinmani mga igsoon, dili tanan nga nagampo nga nakapiyong unya nindot kay mga pulong nga nigawas sing baba, gidawat sa Ginoo. Ha? Dili tanan. In fact, maunay warning ni Ginoong Kristo nato. Pagbantay daw in Matthew chapter 6, pagbantay daw sa mga tao nga dagko kay tingog. No? Diya sa mga karsada nagampo. No? Ambot pasabot ba nga bisan pag mapagaw kag inampo ay kung kanang imong giampo dili tinuod, kawang lang na. Mas maayo pa nga moampo ka og simple lang kaayo pero tinuoray. Mao na gipangita sa Ginoo mga igsoon. Kanang ang imong desire, kanang tinuod nga desire nga makig-istorya sa Ginoo. Pareha na guna nato, bisan pag magising-ngisi ka sa akong atubangan, magtando-tando kunuhay nga nakasabot ka sa akong gipangsulti. Pero kung dili na tinuod ang imong pagpaminaw, wala na'y pulos. No? Mauna nga, it's time for us to rise up and be a prayerful church. Amen? Panahon na nga mubarog ta, mga kaigsuonan. Ignay mong tapad, you are the church. Timan niya? You are the church. Ingon pagit ang Corinthians nga, our bodies are the temple of the Holy Spirit. So again, kung saan na ito pag-interpret, ana, ang atong kaugalingon shall be a house of prayer. See? Mauna nga, every time we come to church, pangutanim kaugalingon, nagka-dilaab ba ang imuhang prayer life or nagkapalong noon? Mga ginikanan, kasagara mga problema sa inyong mga anak, mga pilyo bitaw nga mga anak. Kung sa'y kulang, pag-ampo. Timan-i mga ginikanan, ang inyong mga pag-ampo towards your children are very powerful. Naaduna na'y gahom. And mangutana mo, will ba sa Ginoo na? Natubagon sa Ginoo ang akong pag-ampo sa akong anak? Yes! Ngano man, makaayo, makabalaan sa imong anak, o makapahimuot sa Ginoo. Diba? Husbands and wives, mga bana o asawa, pray for each other. Ayaw mong dugang-dugang sa listahan sa mga nabungkag nga kaminyoon. Kaya taas na kayong lista. Million na. Ay namugdugang dadto. Especially sa mga pag-o nga mga magtiayon or mga incoming nga mga magtiayon, banag asawa. Learn to pray for your husband and your wife. Okay? Magsalig ta nga adili, okay na siya. Okay, giampo bitaw, giampo na sa uban, daga nagampo ana. Ikaw mismo obligasyon na nimo nga magampo sa iya ha. That's why ang mga relasyon karong panahon na gaka-fail tungod kay kulang sa pag-ampo ang mga magtiayon. Wala nila gihimo nga sentro ang Ginoo. Okay? Especially mga batan-on, no? When kung mag-seek out ka, no? Nana ka sa point nga, nauna ka nga, Lord, kinsa makauban ako sa akong kinabuhi? No? Seek out.
Gusto ka makabalo, kinsa? Pangitaa sa una ang Ginoo. Seek God in prayer. Nga naman, ayaw pangita og gwapa. Ayaw nagpangita. Wad yung kay makitang tubag. Kay, may kagwapa. Kung gwapa lang imong kriteria, pero ting daghana kayong gwapa. Kung gwapo imong kriteria, pero ting daghana pong gwapo. Kung mayroon ka nga Kristohanon, daghan pong Kristohanon. Di ba? Ang samot kag kalibog. Ang pinaka-the best ni mong himuon, seek God. Pangita ang Ginoo. Di ba? Matthew chapter 7, verse 7. Okay? Ask, and it will be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be open unto you. A-S-K. Ask. Ask, and it will be open. Seek, knock. Kamu mga bata noon. No? You pray. Lord, tadi pa ko mangita sa akong forever, ikaw sa akong pangitaon. Amen, mga bata noon? Ang mga gores may naningog. Libog ko ninyo. If I fall in love. Mga gores ba? Diba? Mauna, pangitaon ng Ginoo. Nga naman, ang Ginoo nakaila kung kinsa siya. No? Nakaila sila ng imong gipangita. Pero sahay lagi kay mo reklamo lagi punta. Gihatag nas gibayang nas Ginoo ba? Lord, marang di mo ginipasang Lord. Bahalag bidyag now, basta kay kabubuton nas Ginoo. Unsaon ko nang gwapo o gwapa, pero dili kabubuton sa Ginoo. May pagmagmadre. May pagmag-celebrate. Kung mawala man lang ganing kus kabubuton sa Ginoo. Dapat mao na ang atong attitude ba? Lord, tanan na kong pangayoon sa imo, di ko mo reklamo, Lord. Bahalag unsa na. As long ang importante, Lord, nga diya lang ko magpabilin sa imong kabubuton. Kay safe ko diya. Kay pag nagas kabubuton sa Ginoo, di ka mapapag, di ka malibog. No? Klaro ang tanan sa imuha. Di ka na magpintot-pintot pa. Sa bagyod. Naunsa man ka, Lord, libog-libog mako nimo. Di ba? Lord, isa raman. Yung dagaan ko nog 5 kabuk nanguyab nako. Hala perting daghan na naglibog nako, Lord, kinsa nilang tanan. Di ba? Ayaw libogay mo ko galingon. Higugmao na ang Ginoo. Kitang tanan, no? The first thing is dapat ka nang mag-desire kita nga, Lord. Bisag unsa kong pangayoon sa imo kay balo ko nga ihatag nimo, but Lord, hinaot nga pag nadawat na nako ni mga butanga, tabangi ko nga mas ma-inlove pagid ko pag-ayo nimo. Tabangi ko, Lord, nga mas mapaduol gid ko nimo og dili aning mga butanga. Kay kung nadawat lagi nimo ang mga butang, gipangalim sa Ginoo pero nagpalayo sa Ginoo, napalayo ka na hinoon sa Ginoo, dili na kabubuton sa Ginoo. That is a curse. Tunglo na. Magdala nagsamok sa imong kinabuhi. Unya, dali ra po na mawala. Temporary ra na. Okay? That's why we have to discern the will of God in our prayers. Question, are you ready to pray? Andam na ba ka nga magampo? So when you go home tonight, karon, tonight na yun. When you go home karon, no? Unya, sa di pa mo matulog, seek God. Kaya nagulat siya sa inyo. Nagulat siya sa Ginoo. Nagulat siya sa Ginoo. Nagulat ang Ginoo sa inyo. Ang kanang pangapangutanan ninyo, kanang pangutanan, kanang nasa inyong kasing-kasing karon ba? Ang tubag, ana, unya. May balaan ninyo ang tubag, ana, unya. Amen? May balaan ninyo ang tubag, unya. Pero until you seek God, again, in prayer, He will not give the answer. So, mauna nga, pagita ang Ginoo niya in prayer. Again, balikon ako akong intro kaganina. We do not pray to change the mind of God. Wala ta magampo, aron nga usabon na to ang hunahuna sa Ginoo. Walay makahimo ana. No? Kung unsay naa sa hunahuna sa Ginoo, mauna na siya. Fix na siya. But we pray in order to align ourselves in the will of God. Nagampo ta
tungod kay gusto ta musubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Announcement. No. Hapit na atong misa di Gayo. So gipahinumduman ang tanan sa ilang mga obligasyon sa atong mga pamahaw nato nga schedule. So please, basin na ay mga kauban ninyo sa grupo nga wala pasukad nakakita sa atong gipaskil diha nga mga groupings, basig